Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y magsitayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at kiyamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalawalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang araw po. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami.
San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At ngayong Translasyon 2021, ang tema ng ating pagninilayan ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus, marami ang nagbago at mababago sa ating pagdiriwang ng kapistahan ngayon. Narito po ang mga paalaala na dapat nating tandaan ngayong tayo po ay nasa new normal na mga pamamaraan ng ating pagdiriwang. Sisimulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng mga misa nobinaryo na magsisimula naman mula December 31 hanggang January 8. Lahat ng misa po dito sa Quiapo ay misa nobinaryo, upang ang lahat ng deboto ay makadalo pa rin at makapasok sa loob ng simbahan na may limitadong bilang na siyang ipinapatupad ng IAEA. Sa lahat ng mga debotong pupunta dito sa Quiapo, ipapatupad natin ang no face mask, no face shield, no entry. At kahit sa labas ng simbahan, panatilihin po natin na magsuot ng face mask at face shield. Magdala rin po tayo ng payong o mga palangga sa init at ulan upang maiwasan ang pagkakasakit. Kung sakasakali po na kayo po ay mayroong sakit, may nararamdaman, huwag na pong pilitin na magpunta dito sa simbahan. Manood na lamang po sa Facebook Live o online mass. Dahil sa virus, ngayong pagdiriwang ng ating kapistahan, iniiwasan muna natin na huwag munang magyapak ang ating mga deboto para makaiwas sa sakit. Upang maiwasan po ang pagdagsa ng libo-libong mga deboto dito po sa simbahan ng Quiapo, kami po ay nananawagan at humihingi ng tulong sa lahat po ng simbahan dito po sa Pilipinas o maging sa ibang mundo na magsagawa din po ng misa nobinaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno upang ang mga deboto ay sa kanya-kanyang simbahan muna magsisimba. Meron po mga lugar kung saan dadalaw ang pilgrim image ng ating Poong Jesus Nazareno, at ito po ay ang mga sumusunod. Sa December 31, 2020, ito po ay dadalhin sa Hospicio de San Jose, Manila. Kasabay nito, nasa Antipolo Cathedral din ang ating Poong Jesus Nazareno. At sa January 1, ito po ay nasa San Lazaro Hospital, Manila. Sa January 2, dadalaw ang Poong Jesus Nazareno sa Manila Cathedral. Our Lady of Manawag, Pangasinan. At sa Shrine of Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. At sa January 3 naman, ito po ay nasa Greenbelt Chapel, Makati City. Sa San Jose Cathedral, Nueva Ecija. Sa San Vicente Ferrer Parish sa Binyan, Laguna. January 4, 2021, ang Poong Jesus Nazareno ay pupunta sa Manila City Hall. Dadalhin din po sa Mother Perpetual Health Parish, Cabanatuan, Nueva Ecija. Ganon din sa San Roque Parish, Porta Vaga, Cavite City. At sa January 5, ito po ay dadalhin sa Bureau of Fire Protection Headquarters sa Quezon City. Sa Katedral ng San Fernando, Pampanga. At sa San Isidro Parish, Las Piñas City. January 6 naman, 2021, ang ating Poong Jesus Nazareno ay bibisita rin sa Manila Police District. Sa Malolos Cathedral, Bulacan. Ganun din sa Santo Niño Parish, Signal Village, Taguig City. At sa January 7, ito po ay dadalhin dito sa komunidad ng Quiapo. Sa Santo Domingo Shrine naman din sa Quezon City. At sa Baclaran Church, Parañaque. At ang dalawang imahin mula January 8 hanggang January 10
ito po ay mananatili sa Santa Cruz Church at gayon din sa San Sebastian Church. Ang pagdiriwang ng ating kapistahan ngayong 2021 ay hindi lamang nakasentro dito sa Quiapo, dahil ito ay magiging pagdiriwang ng buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na may deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay tinatawag naming localized celebration o mas pinalawak at mas pinaraming partisipasyon ng pagdiriwang. Kaya't sikapin po natin na sa bawat pagpunta ninyo dito sa Quiapo, susundin lang natin ng mabuti ang lahat ng mga minimum health protocols. Mga kadiboto, wala man po tayong posisyon, pero tuloy ang selebrasyon. Hangad natin ang isang mapayapa at ligtas na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi po, patuloy natin pagnilayan ang tema ng ating translasyon 2021. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir, o the Holy Innocents. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, uktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y inuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakaminamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon magmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Magsitayo po ang lahat.
Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyo pong lahat. Kamusta po? Tayo ay nasa 3 araw simula ng ipagdiwang natin ang kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno. At kahapon po, Linggo, ay ating ipinagdiwang yung kapisahan ng banal na mag-anak. Na yung mga mag-anak ay inatawag na tumulad at pamarisan ang pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. Yung pamilya dapat protektahan. Yung pamilya dapat mas maging matatag. Marami ang nagnanais na wasakin ang pamilya at marami din dahil sa pandemyang ito, maraming pamilya ang nagkakawatak-watak, maraming pamilya ang pinanghihinaan sa ngayon. Kaya nga, yung ating tema ng pagdiriwang ng kapisahan ng traslasyon o ng itim na Nazareno, laging sinasabi, kaya dumungaw na ang Poong Jesus Nazareno diyan sa labas para iparating yung mensahe na huwag kayong matakot. Pero hindi sinasabi maging matigas ang ulo. Dapat sundin kung ano ang mga safety protocols. Pero yung paanyaya, huwag matakot, kakayanin po ang anumang pagsubok na dulot ng pandemyang ito. Ngayon po, tingnan natin ang mensahe. Matapos na pagbigyan ng pansin yung kabuuan bilang pamilya, ngayon naman, sa pagdiriwang natin nitong mga banal na sanggol na mga pinatay, Holy Innocents, biruin mo, kakapanganak lang na Jesus, ito na yung matinding pagsubok na pinagdaanan. Maraming bata
ang nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng batang si Jesus. Pero bakit nga ba namatay? Bakit pinatay? Kasi sa ating ebanghelyo, ang sabi po dito, ninais ni Herodes na hanapin ang sanggol na ayon sa propesiya ang magiging hari. Si Herodes yung hari. So, ang tingin ni Herodes sa batang isinilang ay kalaban, kakompetensya. Na kung tutusin, sanggol pa lang. By the time na malaki na ito, matanda na si Herodes. Pero yung isip niya, magiging kalaban ko ito, magiging kalaban ko ito, magiging hadlang ito sa aking mga plano. Kaya doon pa lang, ninais ng patayin. Pero dahil nga hindi natagpuan yung bata, so libo-libong mga bata, lahat ng bata, 2 years old pababa, ipinapatay ng ganun na lang. Dahil lang sa posisyon, sa kasakiman, sa kaswapangan, na ayaw bumitaw sa kapangyarihan na kanyang inahawakan. Ayan po ang mensahe nito sa atin. Di ba nangyayari pa rin naman ito hanggang ngayon? Dahil minsan ang tingin natin sa mga bata, problemang dala. Kaya ayaw natin sa kanila. Maalala nyo po, nung nagsimula ang quarantine natin nung March, ano ang inisip ng ibang mga politicians natin, ng ibang mga ibinoto natin na maglilingkod sa atin? Naku, lolobo ang populasyon kasi madalas magkasama ang mga mag-asawa. Maraming magbubuntis, maraming ipapanganak ngayong December kasi kung March, 9 months, December o kaya January, so ang inisip na nila, naku baka next year, lumaki yung populasyon. Nagiging threat para sa kanila, yung mga batang isisilang pa lang, kung tutuusin, ito yung mga batang magiging pag-asa natin. Hanggat may sanggol na ipinapanganak, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na may pagbabagong mangyayari sa ating bansa. Kaya lang, lagi ang tingin natin, ihadlang ito sa karir. Kaya nga mas maraming babae pinipili na wag na lang magbuntis o kaya pag nagbuntis, ipapalaglag kasi hadlang yan sa plano ko. No, yung figure mo masisira, yung business mo o kung ano mang plano mo, kaya wag na lang. Maraming pumupunta dito sa Quiapo, naghahanap ng solusyon Hindi sa Nazareno, kundi dyan sa mga pampalaglag sa labas. Kailangan natin ng mga bata Kasi kailangan na sigurong palitan yung mga matatanda natin ngayon na hindi malinaw mag-isip, na tanging iniisip lang sarili. Paano ba? Sa inyo po ba? Kamusta po yung mga bata na ipinapaalaga sa inyo ng Diyos? Kasi dito nga, sabi kay Jose, dali, protektahan mo ang iyong mag-ina. May nagbabalak dyan. Balak niyang patayin. Ipagtanggol mo, ipaglaban mo, ilayo mo. At siyang dapat nating ginagawa. Ipinagtatanggol, ipinaglalaban ang mga bata. At lalo tigit, tinuturuan natin maging mabuting tao para paglaki, mabuti ang ating lipunan. Nitong mga nakalipas, di ba? Nabubulaga tayo kasi kahit may bata,
wala tayong pakundangan na magmura, pumatay, makipag-away, kahit nandyan yung bata. Makipag-inuman, bisyo, kahit nandyan yung bata. Meron din, dapat yung magulang yung nagproprotekta, dapat yung magulang yung nagbibigay ng pag-asa, nagpapalakas ng loob, pero mga magulang yung mahina ang loob, kaya binigti na lang yung mga anak kasi nawalan na ng pag-asa. Hindi nakita yung mga batang yon, yun ang tangi niyang pag-asa. Ito po ang hamon sa atin. Ngayon, baka nga mas matindi pa tayo kasi noon, yung mga bata na isilang na, pinapatay. No? Massacre yun eh. Ngayon, nasa tiyan pa lang, pinapatay na. Tapos, sasabihin natin, bakit ganito nangyayari sa buhay natin? Kasi gaganda na sana yung panahon natin, gaganda na sana yung kinabukasan natin na magsisimula doon sa mga batang yan, pero hindi natin binibigyan ng magandang kinabukasan. Murang edad pa lang, murang isip pa lang, nililito na natin. Nililigaw na natin. Pero sana po, huwag na tayong lumayo pa muna. Sana kayo po mismo sa inyong mga tahanan, yung mga anak nyo, yung mga apo ninyo, alagaan ng mabuti. Protektahan ng mabuti. Maraming threat na naghihintay sa kanila. Kayo po ang may pananagutan dyan. Sabi nga po, no, sa unang pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Juan, kung iisipin natin, kahit kami mga pari, na wala tayong kasalanan, kung bakit nagkakaganito ang mga henerasyon, nagkakamali tayo. Kasalanan natin lahat ito. Pero ganun pa man, pagtutulong-tulungan natin, itama ang pagkakamali natin at ayusin yung mga dapat nating ayusin. Wag na wag nating sasabihin at iisiping wala tayong pananagutan dyan, wala tayong kasalanan dyan. Kasi unang kasalanan natin, tayo ang bumoto sa mga inihalal natin na nag-iisip at nakakaisip, sirain ng pamilya, patayin ng mga bata. Tayo ang bumoto dyan. Kasalanan natin yan. Pero ganun pa man po, pasalamat tayo kasi nandyan ang Poong Jesus Nazareno, nandyan si Kristo para patuloy tayong akayin, alagaan, at palakasin ang ating mga pananampalataya, ang ating kalooban sa pinagdadaanan natin ngayon. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Manalangin tayo para sa mundong ito. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala na katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakapatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang batik sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. O Panginoon, maligayang batik sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo. Paalala po, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan ang lahat ng banal na tubig. Manatili po kayo sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas ng tubig,
Nakikiusap po kami na manatili kayong nakaupo at hintayin ninyong matawag ang kulay ng inyong kinauupuan bago kayo makalabas ng simbahan para maiwasan natin ang pagsisiksikan sa pintuan ng ating simbahan. Nang sa gayon, maging maayos at organisado ang ating paglabas. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyan mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nabiktima ng abortion. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kaming nananalangin ngayon para sa mga sanggol na nabiktima ng abortion. Sila ang mga sanggol na hindi isinilang, na sa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina ay nakaranas na ng karahasan, dulot ng kasalanan at kasamaan ng tao. Tulad ng mga sanggol, noong panahon ay pinanganak ang Panginoong Hesus, sila ay maagang tinawag upang maging saksi laban sa kasamaan ng pagkamakasarili at pagkamasuwayin namin. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, nanganganib pa rin ang mga walang kalaban-laban. Tulungan mo kami, Panginoon, na sugpuin ang paglaganap ng kultura ng kamatayan sa aming lipunan. Turuan mo kaming pahalagahan ang buhay at ang iyong plano para sa bawat tao, maging ng mga nasa sinapupunan pa. Turuan mo kaming kasuklaman at labanan ang anumang uri ng pagkitil sa buhay ng tao at ang pagbaliwala sa karapatang pantao. Gawin mo kami mga tapat mong katiwala upang aming maalagaan at mabigyang halaga ang buhay na sa iyo nanggaling at iyong pahiram sa amin. Ningapin mo ang mga inang nagpalaglag ng kanilang anak upang sila ay makapagbalik loob sa iyo. Tulungan mo ang mga inang nag-iisip pa lang magpalaglag upang hindi sila mawalan ng pag-asa dahil sa kalagayan nila. Tulungan mo ang mga sanggol na naipalaglag upang sa iyong awa sila ay makapasok sa iyong kaluwalhatian sa langit. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, paalala sa ating lahat, magsisimula po ang Misa Nobenaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno ngayong December 31 hanggang January 8 at yung mismong kapistahan, January 9. Lahat po ng oras ng Misa mula alas 5 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi, lahat po yan Misa Nobenaryo. Kaya pwede po kayong pumili sa ibang mga oras para hindi po tayo magsisiksikan sa isang schedule lang. Malinaw po? Para yung ating debosyon, no, yung 9 days na
kukumpletohin, ay mas maging ligtas para sa atin. At sa inyong kaalaman, nakatingin sa atin ang iba-ibang ahensya, ang IATF, no, kung sinusunod ba natin, kaya't kailangan namin ang inyong kooperasyon, ang inyong pakikiisa. Matagal na po nating ginagawa ito, yung social distancing, dahil 30% lang yung capacity na inaalaw sa atin sa loob. So mas mainam po, less movement, less yung pag-transfer ng kung anumang, hindi natin alam kasi kung sino ang may virus. So gusto natin mapangalagaan ang bawat isa. Kaya yung pagbibigay ng komunyon, kami na po yung lalapit. Huwag na po kayong aalis sa inyong mga pwesto. Ganon din sa pagbabasbas. Huwag niyong dudumugin yung nagbabasbas dahil kapag nakita nila na ang deboto ng Nazareno walang disiplina na parang gagawin natin ito katulad sa Divisoria, baka hindi tayo makapagdiwang ng kapistahan. Ayaw naman natin mangyari yon. Kaya kailangan natin pagtulong-tulungan ito. Maasahan po ba namin yan? Kasi mas marami po yung darating, no? Pero sana nga po maikalat natin, no, sa bawat misa, bawat oras, yung mga deboto para mas maging ligtas po para sa inyo. Ipagdasal nyo rin po kami, no, para tuloy pa rin. No? Sabi nga namin, madalas wala mang prosesyon, tuloy ang selebrasyon. At sa inyong mga simbahan, sa iba't ibang parokya, may magaganap na mga Novena Masses, po pwede po kayong doon na lang muna magsimba. Lalo na yung mga medyo may edad na, may nararamdaman na hindi ligtas yung lumabas. Sa bawat parokya, nakikiusap kami sa lahat ng simbahan na magsagawa ng misa nobenaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno. Kaya ganun po, no? At ang Nazareno, hindi tayo kayang tiisin. Magamat natago siya ng ilang buwan, hindi nyo nasulyapan, ngayon nandun na siya, nakadungaw na sa bawat isa sa atin, handang magbigay, no, ng lakas ng loob. At isipin po natin mabuti, ha? Hindi tayo dapat spreader o tagakalat ng virus. Dapat tayo spreader ng pag-asa. Yun ang dapat nating ikalat. Kaya sabi muli ni Kristo, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan.
tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalat, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Tumayo ang mga nakaupo sa kulay dilaw